Xin ciao guys! Samahan niyo ulit kami for another fun adventure sa Da Nang, Vietnam. Bongga ang smile ko dito Hindi obvious na I was slightly annoyed kasi may dalawa dyan. Ang tagal bumaba ng hotel kasi nilaban talaga ang breakfast. What I love about this hotel is that hindi lang siya maganda, kundi masarap pa ang breakfast nila kasi may new menu sila daily. Anyway, highway! Today, we're exploring Bana Hills, a stunning mountain resort just 45 or an hour drive away from our hotel. Nag-book nga pala kami ng private car through Klook for 1,500 pesos round trip, which made getting there super convenient. Once we arrived, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa and we got our tickets for 2,300 pesos, which included a cable car ride, entrance to Bana Hills, and a delicious lunch buffet at the Four Seasons restaurant. The cable car ride takes approximately 17 minutes, pero kung mali ang estimation ko, mapapatawad niyo pa ba ako? Pasensya na mga besh. Excited kaming sumakay sa cable car, pero ewan ko lang sa isa dyan kung excited ba siya. Laban lang, Daddy Ruel. I love you! If you're afraid of heights, I would suggest to focus on the scenic views outside the cable car to distract yourself from the height. Appreciating the beauty of the surrounding can help you take your mind off the fear. Diba, Daddy Ruel? Lain mo yun, may pa-advise pa ako, diba? To be honest, hindi naman talaga siya nakakatakot kasi safe naman yung cable car. And I'm sure, meron naman yung frequent na or regular check for safety. Kapag malakas yung hangin, medyo nagmo-move siya. Pero, inhale, exhale ka lang. Okay lang yan, besh. Pero kung kami ang kasama mo, besh, inaalog talaga namin sadya yung cable car. Diba, Daddy Ruel? Pinagtatawanan namin si Daddy Ruel kasi parang hindi na talaga siya nagmo-move. As in, ayan na, dumating na rin tayo, finally. Pagkababa sa cable car, gusto ko na talaga sanang pumasok agad sa resort. Kaso, ang mga kasama ko, gusto pa nilang mag-project. Ayan, pinagbigyan ko na lang mga besh. Pero entrance pa lang talaga, picture perfect na siya. Sino kayo dyan? Laban lang. Project pa more. Reason kung bakit ako nagmamadali mga besh, kasi gusto ko na talagang pumunta sa Golden Bridge. Habang wala pa masyadong mga tao. Nasa bucket list ko na talaga to since 2019. Actually, nag-book na nga kami last 2020 para mag-visit ng Vietnam. Kaso, alam niyo na ang nangyari, may pandemic. Kaya nung nakita ko finally ang Golden Bridge, talagang kinilig ako mga besh. Alam mo yung feeling, yung finally nakita mo na yung crush mo? Wow, charot lang. Breathtaking talaga yung view from the Golden Bridge. Kaya hindi mo mapipigilan na mag-project mga besh. Kaya hayaan niyo na kami. At meron kaming over 100 photos sa Golden Bridge pa lang. After kami nag-project, pumunta kami agad sa garden. Kaso French yan, besh. Pakibasa nga. Sobrang ganda. At ang daming interesting sights sa area na yan. Of course, dahil Filipino travelers kami, bawat sulok, nagpa-picture kami. Diba? Thank you nga pala kay Ate Len, Ate Cynthia, Mom Shishila, and Ate Ems for my bag. Garden nga pala is part of French Village. It was a charming replica of classical France with stunning architecture that made us feel like we were in Europe again. Wow! After naming rumampa at magpa-picture, wow, mga artista lang, besh, nagutom kami. Kaya, nakapag-decide kami na pumunta na agad sa place kung saan nandoon yung The Four Seasons restaurant. The buffet had a mix of Asian and Western dishes, with my personal favorites being the roast duck, seafood, and pan-fried Australian beef. Kaso, sa sobrang dami, na-overwhelm ako, besh, for the first time. Hindi ko natikman yung Japanese food and some Korean dishes. Nag-focus ako sa roast beef and Vietnamese na mga pagkain. Grabe, ang sarap. Mga naka-4 na balik ata ako mga besh. Inilaban ko talaga ang gluttony. Oh my goodness.
Ang sarap talaga magmukbang dyan, besh. Kaso, hindi ko naisip yung strategy ko lagi pag kumakain ako sa mga buffet restaurant. Sayang, kasi na-overwhelm ako na-excite ako, and gutom ako. By the way, gusto ko lang malaman nyo, kami ang una sa pila. O, di ba? Winner! Ayaw pa sana namin umalis, baka kasi magutom kami ulit. Sayang naman. Pero, ang dami pa namin kailangang i-explore. Kaya, nag-decide kami na umalis na lang. And by the way, kailangan yung sumakay ng another cable car para pumunta sa different village or a monorail. Medyo malamig nga pala sa area na yan, so kailangan na magdala kayo ng panlamig kasi hindi kami masyadong prepared. Marami pang areas sa resort na yan ang hindi pa tapos, kaya marami kaming reasons na bumalik dyan. Pero ang number one ay ang buffet. Wow! To be honest, sa sobrang laki ng resort, hindi namin napuntahan lahat like yung Wax Museum and hindi kami nakapag-alpine coaster kasi that time, it had a long queue. Maghihintay kami, mas marami kaming hindi mapupuntahan in a day. Ito nga palang place na to, I think this is the Tombstone Temple? Mali ako. Sana mapatawad niyo ulit ako mga besh. Such a lovely place, no? Grabe, ang sarap dyan magpa-picture talaga. Kaso, kailangan mo may jowa kapag magpa-picture ka dyan. Huy, walang ganun. Kahit wala kang kalandian, pwede ka magpa-picture dyan. Go lang. Isama mo na si friend, wag lang sa Baguio. Oo, hindi requirement ang may jowa, kaya go na. After, pumunta na kami sa favorite area ko, ang Fantasy Park, kung saan maraming fun games and activities. May isa dyan, ayaw magpatalo. O ayan, may sarili din siyang show. Sige, push mo lang yan, besh. If you have kids, sobrang mag-enjoy sila dyan. Yung mga isip bata nga, nag-enjoy. This was at the Airship Theater in the Lunar Castle nga pala. Yes, meron din silang Dinosaur Museum. Kami lang ng daddy ko ang nag-enjoy. Sa Fantasy Park, meron din pala silang 3D, 4D, and 5D cinemas. And sobrang na-enjoy namin yun. Like what we said, sa sobrang laki ng resort, hindi namin napuntahan lahat. Lalo na yung spiritual sites, I think maganda din doon. Pero may next time pa naman, di ba? O, sinong gustong sumama? Kitaas na lang yung paa. What a jam-packed day full of adventure and fun, no? So stay tuned for more vlogs from our travels. Remember, adventure doesn't have to break the bank. Bana Hills is definitely worth every penny. Wow, may paganon? But before I end, gusto ko munang i-greet ang aking father ng Happy Father's Day. Sobrang fun kasama kasi hindi nagko-complain and laging on the go. And we ended our day by eating gelato. Favorite ko to.